LA Lakers naging solido na rin sa West. Mahirap nang basagin ang record ni LeBron James. At O'Neal viral ang sinabi kay Steph. Totoo ba ang sinabi? Kayo na ang humusga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Umiskor si LeBron James ng 34 na puntos sa isang makasaysayang araw, habang nagdagdag si Luka Doncic ng 30 puntos at 15 assists upang pangunahan ang Los Angeles Lakers sa isang panalo laban sa bisitang New Orleans Pelicans nitong araw. Sa pamamagitan ng isang 3-pointer sa first quarter, naging kauna-unahang player si James na umabot sa 50,000 puntos sa pinagsamang regular season at playoff games. Gumawa rin ng kasaysayan si Doncic, naging pang-apat na player sa kasaysayan ng franchise na may hindi bababa sa 30 puntos at 15 assists sa isang laro, kasunod ni na Jerry West, Magic Johnson at James. Nag-ambag si Jackson Hayes ng 19 na puntos at 10 rebounds, habang nagdagdag naman ang rookie na si Dalton Neck ng 13 puntos upang matulungan ang Lakers na makamit ang kanilang ikapitong sunod na panalo sa kabila ng pagkawala ni Rui Hachimura sa 3 sunod na laro at Austin Reeves sa huling 2 laban. Nanguna si Zion Williamson para sa Pelicans na may 37 puntos, habang nagdagdag si Trey Murphy ng 19 na puntos. Umiskor naman si Jordan Hawkins ng 17 puntos at nagdagdag si Kelly Olynyk ng 11 punto para sa New Orleans na nagtapos sa 2-2 record sa kanilang road trip. Lumapit ang Pelicans sa 7 puntos sa ikatlong quarter, ngunit agad nagpasabog ang Lakers ng isang run upang itulak ang kalamangan sa 20 puntos. May 3 oras at 37 minuto na lang ang natitira sa yugto. Pumasok ang Los Angeles sa ika-4 na quarter na may 18 puntos na kalamangan. Sinelyuhan ng Lakers ang panalo sa pamamagitan ng 9 na puntos mula kay James at Knecht sa huling quarter, habang nagpakitang gilas ang rookie na si Bronny James sa pamamagitan ng isang huling basket na nagdulot ng matinding sigawan mula sa mga fans. Nagtala ang Lakers ng 36 na puntos sa unang quarter at pumasok sa halftime na may 10 kalamangan matapos mag-shoot ng 51.1% mula sa field. Umiskor si Doncic ng 20 puntos at si Hayes ng 19 na puntos sa first half. Bagamat nakapagtala ng 52.1% shooting sa first half ang Pelicans, nanatili silang nasa likuran ng Los Angeles Lakers sa kabila ng 21 puntos ni Zion Williamson. Naabot ni James ang 50,000 point mark sa kanyang unang basket sa laro, isang 3-pointer mula sa left wing na may 8:34 minutes remaining in first quarter matapos makatanggap ng pass mula kay Luka Doncic. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ngayon ng Lakers? Sa ibang balita naman, nanalo ng malaki ang Golden State Warriors nitong Miyerkules ng araw, kung saan uminit sila sa huling bahagi ng laro upang talunin ang New York Knicks 114-102. Kahit wala si Karl Anthony Towns para sa Knicks, ito pa rin ay isang kahangahangang panalo na nagbigay sa Dubs ng back-to-back sweep sa kanilang road trip at tuluyang isinantabi ang nakakapanlumong pagkatalo noong linggo. Medyo nagtagal bago nahanap ng Warriors ang kanilang ritmo. Bagamat naglaro si Steph Curry kahit pa may iniindang pilay sa bukong-bukong, hindi siya mukhang komportable sa unang bahagi ng laro. Gayunpaman, naging aktibo ang depensa ng Golden State na nagdulot ng turnovers at sagabal sa opensa ng Knicks kahit pa mainit ang shooting ng kalaban. Wala sa dalawang koponan ang nakakuha ng malinaw na kalamangan sa unang quarter, kung saan hawak ng Knicks ang manipis na 26-25 lead matapos ang 12 minuto. Pagpasok ng ikalawang quarter, nahanap ng New York ang kanilang ritmo. Hindi makakuha ng puntos ang Warriors sa simula ng yugto, habang nagpakawala naman ang Knicks ng isang maagang 8-0 run na nagpilit kay Steve Kerr na humingi ng timeout. Nakarecover naman ang Warriors mula sa pagsabog na iyon, ngunit nagawa na ang pinsala. Humina ang laro para sa parehong team at patuloy na nangibabaw ang Knicks. Sa huling bahagi ng first half, na itulak nila ang kalamangan sa double digits, kaya naman nalagay ang Dubs sa 55-47 na paghahabol pagdating ng halftime. Ngunit paglabas nila mula sa locker room, tila ibang kupunan na ang Warriors. Mas mataas ang kanilang enerhiya sa ikatlong quarter. Sinamantala ang bawat pagkakataon upang lumabas sa transition. Pinagpag nila ang Knicks sa lahat ng aspeto, sa sipag, sa execution, at sa overall hustle. Dahan-dahan nilang binura ang kalamangan, at sa natitirang 7:30 minutes in quarter,
nagpakawala si Curry ng isang tres upang bigyan ng kalamangan ng Warriors na siyang tuluyang nagbaliktad ng momentum. Gayunpaman, hindi sumuko ang New York kaya naging palitan ng puntos ang huling bahagi ng quarter. Nabawi ng Knicks ang kalamangan ngunit bago ang buzzer nagpasabog si Buddy Hield ng isang tres. Kaya naman pumasok ang Golden State sa fourth quarter na may 82-81 lead. Gusto lang isang playoff game ang huling quarter. Hindi ito laging maganda sa execution, ngunit sobrang intense at puno ng excitement at ramdam ang bigat ng laban. Ang mas mahalaga, handa ang Warriors sa hamon. Nagpakitang gilas sa depensa sina Draymond Green at Jimmy Butler. Gumawa ng hustle plays sina Gui Santos, Brandin Podziemski, Moses Moody at Kevon Looney. Nagpasok ng malalaking shooting si Hield at si Curry. Nagpakitang gilas ng todo. Dahan-dahang lumayo ang Warriors, pinatibay ang kanilang depensa at nagpakawala ng isang 11-0 run na nagtulak sa kanilang kalamangan sa 12 puntos sa natitirang ilang minuto. Habang inilalabas ni Curry ang kanyang video game moves, tinapos ng Warriors ang laban na may kumbinsidong panalo. Pinangunahan ni Curry ang opensa na may 28 puntos, 7 rebounds at 9 na assists, habang sina Butler 11, Podziemski 11 at Hield 15 ay lahat din nagtala ng double figures. Halos makuha naman ni Green ang isang triple-double na may 8 puntos, 9 na rebounds at 8 assists. Makakakuha ngayon ang Dubs ng isang araw na pahinga upang sulitin ang New York bago harapin ang Brooklyn Nets sa Biyernes. Ayon sa Bleacher Report, si Steph ay nanalo ng 10 magkasunod na laro sa MSG. Hindi pa siya natatalo sa Garden mula noong February 2014. Matapos ang laro, nagbigay ng matapang na pahayag si Basketball Hall of Famer Shaquille O'Neal tungkol kay Curry. O'Neal, via NBA on TNT, nananawagan ako sa mga fans na simulan ng isama si Steph Curry sa usapan tungkol sa pinakadakila sa kasaysayan. Nakalaban ko na si Mike, nakasama ko si Kobe, nakalaban at nakasama ko si LeBron. Lahat sila'y magagaling, pero darating ang oras na kailangan nating isama si Steph Curry sa kategoryang iyon. Si O'Neal ay isa sa 15 pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA, kaya't ang kanyang opinyon ay may bigat. Gayunpaman, halo-halo ang naging reaksyon sa kanyang matapang na pananaw. Si Skip Bayless, sinabi lang ni Shaq na dapat isama si Steph sa GOAT conversation. Ang pangit ng laro niya sa games nang matalo ang Dubs matapos ang 3-1 lead versus Cavaliers in finals. Tapos nakiusap kay KD na iligtas ang GSW mula kay LeBron na ginawa naman ni KD sa back-to-back finals. Si Iggy pa nga ang finals MVP nung una nilang kampyonato. Mas magaling kay MJ, pakiusap, mas GOAT pa si Shaq kaysa kay Steph. Isang fan rin ang nagsabi, mas kilala ni Shaq ang greatness kaysa halos kahit sino. Si Steph Curry ay isa sa mga GOAT, walang duda. Kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo kay O'Neal tungkol sa makasama sa GOAT conversation si Curry?